Welcome back mga kabarangay, dito po sa ating Netkapihan, Talakayan at Chikahan. At magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po inyong kaibigan Simpo po, inyong Direk Rene. Welcome to our show. Malamig na winter dito po sa Aotearoa, kaya hope that you are keeping yourself warm, cuddly. Magandang gabi sa ating mga kapanayam, si Isaac Loyola. Isaac, good evening. Hello How po. are you, Isaac? Good evening. Mabuti naman. Tama po kayo. Malamig. Kaya ito naka-on yung heater ko dito kasi ang lamig na dito sa atin eh. Maulan Oo, pati. maulan pati, ano? Tsaka malakas ang hangin, yung mga ganun, ano? Hmm. So si Isaac po, mga kabarangay, is the founder and president of proudcampaign.org and as well as many other organizations, no? At minarapat natin na we will have an online corridor with Isaac because we just want to get updates on his group. But to put into context, Isaac, I'm sure I asked you this before already, but for our new viewers and listeners, saan ka sa Pilipinas? Saan ka, saan ka lumaki? Saan ka Sa naka-base sa Pilipinas? nag-base. So, Mm-mm. pinanganak ako sa Masbate. Pero lumaki ako sa Masbate parang parting Bicol siya. Pero Mhm. lumaki ako so yung both parents ko, Masbateño, ganyan, Masbateña. Lumaki ako sa QC, sa Fairview. Tapos nung parang university or college, kasi college natin, diba, university na. Lumipat na kami sa Cavite. Tapos parang nagstay ako doon 4 years bago mag-move dito. Oh. Mm. Marunong ka ba QC. mag-Bicol or hindi na? Ibang klase Tagal na kasi yun. yung salita sa Masbate, parang kung saan Ah. siya kasi island siya, separate Mm-mm. island siya. So kung saan siya naka-face, yun yung salita niya, yun yung dialect niya. So kapag akala ko dati, yung salita ng mga taga Masbate, Bisaya. So nagtatry ako na magsalita ng Masbate. Sabi ng mga Bisaya, hindi daw Bisaya yun. Tapos sabi ng mga Bicolano, hindi rin daw pure Bicol. So parang Bisacol siya na Ilonggo na hindi ko maintindihan. Okay. A little lang po. Pero A little. mainly Tagalog lang. Nakakaintindi ng salita ng Masbate pero hindi nakakasalita ng diretso. When was the last time you went home to Masbate or to the Philippines, Isaac? Funny, no? Kapag sinabing went home, ang naiisip ko na agad, Auckland. Ay, oo. Pero kailan ba? Kasi I'm really bad with dates eh. Direct rin eh. Pero kailan ba yun? Before the COVID siguro yun, malamang dahil... Sa Cavite, tama. 2020, before lockdown, before mag-announce si Jacinda. Pero hindi kami nakauwi na Masbate nun eh. Hanggang Cavite lang kami nun. Parang na-shorten nga yung holiday kasi nung umuwi kami, mas marami pa yung cases dito sa New Zealand. Sabi ko, what can go wrong? Sabi ko naman, parang kumakatch pa yung COVID kasi hindi pa ganun ka big deal. Wala naman yung close ng border, mga ganyan. Tapos nung nandun na kami, nasa parang separate island kami ng Cavite, nag-holiday lang. Mahira yung signal, walang internet. Pag naka-receive yung mami ko ng text na yun na nga, nag-lockdown na nga daw sa Philippines. So wala na rin kami mapuntahan. Tapos Jacinda nag-announce na rin ng na magla-lockdown sa New Zealand. So nagmadali na kami umuwi. So 2020. So nung umuwi kayo, Isaac, was it yung mga limited flights na o yung pa rin commercial flights pa rin? Nung papunta, wala, normal talaga. Normal. So pabalik, ayun na. Diyos me, ang mahal na ng flights, puro business, ganyan. Nagmadali na. Diretso na to New Zealand or dumaan pa kayo somewhere kasi wala nang... Eto na nga. So 19, nagsabi si Jacinda, March 19 yata yun, nagsabi si Jacinda na magka-close yung border. So kumuha kami ng kapatid ko ng direct flight. Tapos yung isa kong kapatid, kasi mahal na nga yung flight eh. Gusto niya kumuha nung cheaper na may stop sa Bali. Hindi na siya nakaabot ng border nung nagsara na yung New Zealand. Eh, hindi pa siya resident. So, na-stuck siya. Na-stuck siya sa Bali? Na-stuck siya sa Bali. Punta siya ng Singapore. Imbis na makamura siya, lalo pa siya napamahal sa pagbayad ng hotel sa Bali, ganyan. Hanggang ngayon, nasa Philippines pa siya. Pabalik siya dito. 2 years din. Oo, kasi... Pero kasi ikaw, dahil citizen na, so madaling nakabalik. Pwede na. Opo. Kaya nakakaawa. Grabe yun eh.
Did you bring your family? Kasama ba yung family mo or ikaw lang umuwi? Kami lang kaming magkakapatid, kaming tatlong magkapatid, umuwi kami sa Hmm. Philippines to visit Hmm. my other sibling and then my parents. Okay. Kasi ano ba yun, 70th birthday yata po ni daddy. Kaya kami umuwi Mm. talaga. Tapos Mm. yun na nga yung nangyari, COVID happened. So na-cut short yung ano niyo. But thankfully ay nandito ka naman at Yun na nga. nung panahon ng pandemya, mga lockdown, your group was very active, no? Nag-reach out kayo sa mga kababayan natin, sa mga Kiwis, no? Kwento mo nga sa akin, paano niyo na ano yun? Yung kasi nakita ko yung nagkalap kayo ng mga groceries, yung mga ganyan-ganyan. How did it come about, Isaac? So, nung lockdown, syempre very cautious din kami. So, Zoom Mhm. meeting, ganyan. May natitira pa ng mga funds sa naman kasi sa organization namin. Tapos nung luckily andito rin tayo sa New Zealand, parang medyo na-handed din ng ating leader, si Hmm. Prime Minister, yung nung time na Mm. yon, yung lockdown. Kaya parang saglit lang din tapos nag-open na tayo ng parang level 2, no level 2 Mm. nung December kami namigay actually nung parang after Christmas nung time na yon na ayun na nga para sa mga Auckland people in need, hindi lang Mhm. sa mga Pilipino kundi pati sa mga ibang lahi. Lalong-lalo na po yung mga migrants, Mhm. refugees, asylum seekers, yung mga usual people na hindi pa makakuha ng support from the government. Mhm. Yun po talaga yung tina-target namin na mabigyan ng kaunting tulong. Mhm. Mhm. Mm. That's good. Hanggang ngayon, 'di ba? Ano pa rin, ongoing pa rin Opo, ang inyong ongoing pa din po. Mhm. So Yeah. sige po. Sige, no, go ahead. Go ahead, Isaac. Nagta-try po kami nga ngayon nung na somehow makatulong sa mga Pilipino sa Mhm. Philippines. Oh, yes. Kasi Uh-huh. opo, kaso kasi yung mga organizations pala dito, yung mga charity, 'pag ganyang naglalabas ka pala pera overseas, tataksan ka. Mhm. Mm. Kaya medyo dun pa lang po namin pinag-aaralan kung papaano namin gagawin yung pag-reach out. Lalo na po kasi nung nagkaroon ng Angat Buhay. Angat Yes. Oo. Buhay, Mhm. yeah. So parang gusto po namin sana coordinate sa kanila kasi Mhm. alam namin na safe yung mapupuntahan ng pera, ganyan. Mhm. Na kunyaring if ever na magkaroon ng calamities, gano'n. So hindi pa lang po namin alam kung paano na yung process pero pinag-aaralan pa po namin. Okay. Mhm. Kasi of course, you want to reach out and also, lahat ng tulong lahat ng ayuda na pwede nating gawin sa ating inang bayan is very much, welcome, ano. Itong Proud Campaign, this is the name of your organization, Isaac? Opo. Yun yung official name ng group? So, Proud Campaign Philippines talaga siya ever Mhm. since. Tapos funny yung story kasi Mm. pinag-isipan na namin siyang baguhin kasi tuwing nagpo-post kami parang medyo nako-confuse yung mga tao. Kunyari may mga events kami, akala ng Mm. mga tao sa Philippines yun, nagki-click sila ng they are going to, nakita nila nasa Auckland nga yung location ganyan. Sabi ko, "Hindi, dito to sa Auckland." Pero so parang medyo misleading na siya. So pinag-isipan talaga namin na na baguhin until kasi hindi naman namin ginagawa, kumbaga naisip lang namin baguhin until Mhm. nag-expire yung domain ng website namin. So yung Mhm. proudcampaign.ph hindi na siya available, may iba nang Hmm. gumagamit. Siguro yung mga Hmm. mga website broker para bilhin namin sa kanila yung Mm. domain ng mas mahal. Hmm. So nag-check ako ng mga ibang available. So yun na nga yung proudcampaign.org available. So yun na yung kinuha namin na And na nagiging it encompasses, everything that you do, whether you do it here in Aotearoa, you do it in the Philippines kasi organization, no? So, opo. from the name itself, it's a proud campaign. So, ang focus niyan is, advocacy, is, information dissemination sa LGBT, community. Am I correct, Isaac? Tama po. So, dito kasi sa atin sa Aotearoa, marami na pong LGBT organizations na sobrang Mhm. magagaling, na sobrang they're Mm. championing, talagang champion talaga sila about that. Ang
pinagkaiba lang po kasi ito ay organized at saka ang nag-lead ng organization ay mga Filipinos. Mhm. So yun Mhm. lang ang pinagkaiba natin sa ibang sa ibang LGBT community or organization dito sa New Zealand kasi ito specifically Rainbow Filipinos ang nag-o-organize at Mhm. mga volunteers. Mhm. Mm. Mga ilan ang members ng group? Estimate lang, Isaac. Siguro mga active, siguro mga nasa 16. Wow, oh, dati mga 3, 4 lang kayo parang Onti lang kilala ko po. nun, eh. Mm. Opo. Ngayon dumadami na ng dumadami kasi ano na rin po simula nung nangyari yung COVID, inalis na rin po namin yung membership fee. So kahit Mhm. sino, well, Mhm. ang target talaga is Filipino LGBTQ+, 'di ba? Kasi Mhm. kumbaga kapag ibang lahi pwede naman sila mag-join. Pero pag kunyari partner sila, Mhm. kahit ibang lahi, partner sila na Filipino, ganyan, Mhm. pwede na din, okey na din. Hmm. Hmm. So, and aside from itong, yung tulong sa mga groceries and ano pang ibang activities ang, meron ng proudcampaign.org, Isaac? So yung pinaka-main po niya, i-empower yung mga LGBTQ+ Filipinos dito sa Mhm. Aotearoa na Mhm. para kasi siyempre tayo, migrants or people of Mhm. color, Mhm. usually parang ano tayo, nase-set aside. Kasi ang Mhm. usually na nagle-lead mga white people, ganyan. Mhm. So, parang ine-empower ng organization, ng Proud Campaign organization, yung mga Filipino rainbow people Mhm. na mag-lead din na you can do something to help other people or Mhm. make a difference. So yun po talaga ang main goal niya. Kaya minsan and once a month or twice a month nagka-catch up kami para lang alam mo yun, makita nila na hindi sila nag-iisa, na may kagaya mo or may Mhm. kagaya ko sa Mhm. dito sa Auckland. Mhm. Lalo na kasi sa kultura natin ano, I mean, talking, as an old person 'no, yung kultura ng mga Pilipino minsan ay, masasabi natin kahit na nasa New Zealand na yung mga hindi masyadong gano'n kabukas 'no, or supportive. And I guess, what you're doing is really to support yung, as you said, yung ating mga kababayan na at a vulnerable stage, yung parang, kailangan ano, ng a helping hand or a hand to hold. So meron kayong mga information campaigns na ginagawa, meron kayong parang mga workshops na ginagawa, Isaac? Opo, ang tawag po namin dun ay SOGI 101. So, SOGI stands for Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression. So, minsan nagkakasya po kami tapos yun, dinibigay namin yung mga information about Mhm. the differences or yung mga, yun na nga, yung different kinds. Para para pag may nagtanong sa kanila, hindi lang para, first of all, para maintindihan nila lalo yung sarili nila. Mhm. Mhm. At also para makapagbigay din sila ng ma-spread din nila yung awareness or information sa iba pong tao na Mhm. naguguluhan din sa kanilang sexual orientation and gender identity. Hmm. Ma-shift lang ako ng konti kasi, I saw you once upon a time, hindi naman once upon a time kasi 2020 pa yun, nakita kita sa ano 'to, yung, yung sa Point Chevalier, yung Bigay out po. Bigay Out kasi Opo. you're also a designer, 'di ba may mga clothes ka, may mga Opo. accessories ka 'no, are you still doing that, Isaac? Oh, ayun. Resist. Ano po, yeah, pero hindi pa po ako nakakapag-produce dahil nagawa na din ng COVID. Tapos madami Ah, din pong events na na-cancel like mm, Yung Pride March nung nakaraan tsaka nung BK Out nitong taon 'di ba mm, na-cancel po. mm, Pero yeah, ongoing pa rin po, nagpa-process pa rin ako ng mga orders ganyan. So yun, small business mhm, nagko-continue pa rin po kasi merong demand, kaya okey din po. mhm. Ayun, oo. But you Mm. also have a day job, is it? You work sa IT, 'di ba sa IT, I mean like all of us gano'n din sa IT, you're with the IT sector, 'di ba, Company. Isaac? Opo. Okay. So I Yeah. work, in a finance team, but in an Mhm, IT company. Opo. mhm, mhm. Mm. And you have a is it a lovely daughter? You have a daughter? You have a I have
I have a dog. I Dog. have, yeah, guys, if you wanna see him, follow him on Instagram kasi brand ambassador po yun. Ang Talaga? daming Oh, nagdo-donate sa kanya ng yung mga dog, communities din ng mga brands dito sa Aotearoa. okay. Yun nagdo-donate sa kanya ng mga hindi nagdo-donate, nagbibigay ng Mhm, mga nag-sponsor ng mga clothes, treats, mhm, toys. In mhm. return, pipicturean namin siya kasama yung suot-suot niyang damit or Parang yung mga toys. ine-endorse niya, oo. Oo, etong Brand ano lang, brand ano, ambassador. brand rep, oo. Etong nakaraan lang ano, Animates nag-contact po sa kanya. Okay. Binigyan siya ng 9 na damit yata tapos mga, toys basta madami kaya nakakatipid din po kami di na namin kailangan bumili, eh. Anong pangalan niya o anong pangalan nitong iyong Ang ano? pangalan po niya sa Instagram ay burrito dot ay hala patay, parang Burrito the Poodle basta short, i-search niyo na lang po Ah, Burrito the Poodle. Mm. so yung pala yung nakikita ko may hawak-hawak ka tapos burrito. Akala ko kumakain kayo ng burrito. Kaya nga, eh, ewan ko ba bakit yun yung pinangalan namin. Kasi kasama niyo siya palagi kahit saan kayo punta kayo Rotorua o somewhere na ano, Asawa. kasama niyo yung ano, yung but you have a partner, right? Opo, I'm married po, kasi Married pala, very, oo. very Mhm, fortunate na nandito ako sa New Zealand. So yeah, married po to a mhm, lovely woman named Grace. mhm. Are you at liberty to siyempre iba yung journey mo, Isaac, 'di ba? Uh, if you can mention your journey, yung paano ka na involved dito sa ano sa LGBT community, Isaac, if Opo. I may ask. Yeah, sure, okay, okay lang po. Mhm, So, ako po ay isang, transgender guy. So, ibig sabihin po nung ako ay pinanganak, the doctor said, "Oh, it's a girl." So, ibig sabihin pinalaki po ako po ay pinanganak na babae, pinalaki po akong babae. But, mhm, dumating po sa point ng buhay ko na parang sinabi ko talaga na hindi ako kumbaga nagko-conform sa womanhood or sa pagiging babae. So talagang hindi hindi po ako 'yun. mhm, Tapos, siyempre at that time, hindi naman po natin alam yung salitang transgender sa Philippines kasi ang alam lang mm, po natin ay yung bakla at tomboy. Other than mhm, that, hindi natin alam bisexual or pansexual, mm, non-binary, wala po tayong ganong knowledge. So, in-identify ko lang po yung sarili ko na tomboy, na butch, mhm, parang ganyan, na lesbian kasi hindi ko pa po alam. Pero nung dumating po ako dito sa New Zealand, mas lalo po ako nagkaroon ng knowledge na, eto pala ako. Yung Rainbow Youth na organization po dito sa New Zealand, very helpful po sila sa mga kabataan mhm, para mas lalo po nilang maintindihan yung sarili nila at para makita nila na may ibang tao din na kagaya nila na hindi sila nag-iisa. mhm, So parang gano'n din yung ginagawa nung Proud. Gano'n din yung ginawa nung Proud noon at that time nung nasa Philippines po ako kasi nagsimula po talaga siya sa Philippines. So nagga-gather din po kami tapos nag-outreach, ganyan. So dito, gano'n din po yung nangyari hanggang sa luckily dito po sa New Zealand ay supported ng government ang mga kagaya kong transgender people in a mhm, way na nagsa-subsidize po sila sa mga hormone replacement therapy po namin. Tapos yung iba po mhm, 'di ba, kapag pinalad ka, mapili ka din sa surgeries, ganyan. mhm, Otherwise, maraming private din na gumagawa din or puwede ka namang, magpa-surgery overseas, ganun, ganyan. Pero yun, very lucky na nandito ako sa New Zealand kasi very open sila at yung mga information na andiyan at mhm. very supportive. Mhm. So that's why you are really your advocacy really is to pay it forward yung maitutulong din ng impormasyon. Napakahalaga lalo na ngayon, 'di ba, Isaac? Information is very very important. Kasi Opo, kung makakuha ka ng maling impormasyon, nako, lagot kung ano yung kakalat magiging na agad. oo, tsaka yung desisyon mo magiging mali dahil uh, yeah, it's like and your family was they accepted you with all of these changes that you're undergoing, Isaac. Hindi po naging madali, eh, kasi Mm, nung nag-move po ako dito sa New Zealand, ta's nag-start din po ako ng hormones. So, nagbago ganyan.
Hindi po naging madali lalo na po sa mami ko. Sa daddy ko medyo cool lang po siya, pero sa mami ko po parang nag na-experience niya din po yung grief kasi po parang nawala yung daughter niya, ta's Mhm. parang akala niya nawala ako sa kanya. So, hindi Mhm. po kami nag-usap din kasi parang nilu-look after ko din po yung mental health ko na Mhm. I'm doing this for myself kasi if I don't, no one else can do it for me. Hindi ko Correct. naman puwedeng sabihin na, "Puwede bang ikaw yung mag-transition para sa'kin?" So, ako dapat yung gumawa nun, 'di ba? So, yun na Oo. lang. Pero meron nga talagang mga kapalit. Pero Mhm. 2 years din kaming hindi nakita tapos nung umuwi po ako nun sa Philippines, masasabi mo talaga na love wins. Mhm. Sinurprise ko siya. So, meron na akong facial hair, ganyan, kasi Mhm. dati naman wala. Nung nakita niya ako, yun, naiyak lang siya ta's niyakap niya, sabi niya, "Ikaw na ba 'yan?" Tapos simula nun parang nag-reconcile po yung relationship Mhm. namin. That's Minsan good, nakakatulong talaga ang space, eh. yung distance ano, yung parang Opo, nagkaroon ng distansya, yung dis and so legally you had to change your name kasi puwede naman dito sa atin sa New Zealand 'di ba? opo. You can, oo. Isa Mhm. po yun sa isa kong ginawa nung Mhm. pagkakuha ko ng residency. Kasi you can only change your name legally if you're a resident. So, yung Yes. mga Mhm. transgender guys or transgender, woman na hindi pa residente, nahihirapan sila kasi siyempre sa Mhm. documents nila, yung dati pa Oo. rin nilang pangalan. Pero Mhm. ngayon medyo ginagawan na din ng paraan ng ating Department of Internal Affairs na masuportahan Mhm. din mga, hindi pa residente na nahihirapan sa documents Mhm. na ganyan. Pero in the process pa rin po. Very progressive, ang New Zealand. Although Yes. meron Mhm. pa ring mga hates, mga homophobes, ganyan. Mhm. Pero Mhm. kung iko-compare natin sa Philippines naman, masasabi talaga natin na progressive. Mhm. And pinili mo talaga Isaac ang pangalan? Opo, kasi ang nickname ko po talaga ay Ice. Okey. Oo, Ice po. Kaya para malapit din sa nickname ko na Mhm. Ice, ginawa ko po na Ice, Hmm, kaya yung mga kaibigan kong Ice pa rin po yung tawag sa'kin. 'Di ba ayos pa malapit rin. siya. At saka lahat po kaming magkakapatid kasi nagsisimula kasi yung daddy ko I, tapos sila din pong lahat magkakapatid I. So, parang kaming magkakapatid Ah, I. So, kinip ko na rin na I na kapag Loyola, I yung oo. first name. Talaga? Oh, Mm. that's parang yung initial pareho IL lahat na ano. IL, opo, tama. Now Isaac, eto namang ano, 'di ba, when was it? Around was it February yata naipasa yung conversion therapy, naging naisabatas na 'no, dito sa New Zealand. What is your take on that, Isaac, etong conversion therapy? Isa po ako sa nakiisa na i-ban yung conversion therapy dito sa New Zealand sa Mhm. kadahilanan na mas nakakadulot po siya actually parang wala po nga siyang nadudulot na mabuti, eh, na Mhm. mas nakakasama lang po talaga siya sa mga kagaya namin. Kasi ako na-experience ko po yun. Growing up, meron po talaga akong close relationship with God. Tapos Hmm. nung lumaki, parang kasi lumaki din naman po ako kasi sa Flos Carmeli po. Kumbaga pinapatakbo din ng mga madre, so very Hmm. Catholic. So, lahat po ng naging school ko hanggang sa university, Catholic. So, malapit din po talaga yung relationship ko kay God. Until may mga tao pong nagsasabi na hindi ka mahal ng Diyos, na dapat, Hmm. na pupunta ka sa hell, ng mga ganyan. Mm. So, itong conversion therapy, parang sasabihin nila na, pag ipagdadasal ka nila tapos kung ano-ano yung ipagagawa nila sa'yo, merong fasting, yung mga ganyan, para hindi ka na maging transgender, para hindi ka na maging gay or bi Mhm. or lesbian, Mhm. ganyan. So, akala nila yung ginagawa nila nakakatulong, pero ang totoo nakaka-traumatize lang. Tapos maraming tao Hmm. na lumalayo tuloy yung relationship nila kay God na napakaganda na sana na Mhm. magkaroon ka ng good healthy relationship with God kasi siyempre yung spiritual growth mo, pero dina-damage nila yun kasi sa akala nilang yung sa sarili nilang judgment. Hmm. So nung napasa po yung pag-ban ng conversion therapy, isa po ako sa mga taong naging masaya kasi Mhm. mababawasan po yung mga tao lalo na po yung mga bata na wala namang choice kasi kung i-send po sila ng parents nila dun na kasi minor sila, susundin lang Hmm. nila yung parents nila. Kung i-send sila ng parents nila sa conversion therapy, ganyan,
maapektuhan po kasi yung confidence nila, tapos yun nga yung Hmm, relationship nila sa Lord, tas nakaka-trauma. So, lalaki mhm, sila na galit sa Diyos, galit sa mga Kristiyano, na hindi mm, naman dapat mm, sana maganda yung relationship, eh. mhm. So, Ah, yun po. yung sa'yo, Isaac, saan ka kasi 'di ba nung ang daming kumukontra sa'yo, pero hindi nawala yung pananampalataya sa Diyos, eh. Ano yung ano yung nangyari? Ano yung ginawa mo para tuloy ka pa rin na manalig sa Diyos, you know? Opo, so meron akong verse nakalimutan ko kung anong chapter, pero Romans po yun na sinasabi na parang sinasabi ni God na ay may kumakatok na si Burrito sa akin na walang nakikinig siya kumakatok na sinara ko po kasi yung pintuan. Na na parang walang makakahadlang sa pagmamahal ko sa'yo. Parang gano'n po yung point nung verse na 'yan. Kasi Mhm, sinasabi ko nga po sa mga kaibigan ko din na yung sin po kasi para sa atin, yung kasalanan natin, yung mga meron po tayong sariling knowledge about that. Pero po kasi mhm, yung love natin, kagaya po siguro yung mga anak may sariling love, pero yung pag-love po ng mga magulang, eh, sobra po sa inaakala ng mga anak na hindi mo mhm, ma-e-explain, parang gano'n. Kasi nakikita ko po yung mommy kung gaano mag-sacrifice, eh. So, si God meron siyang love na sobrang unconditional. Yung ibang tao iniisip nila na kapag ganyan ka hindi ka na mahal ng Diyos. So, ako yun lang talaga pinanghahawakan ko na si God hindi siya tao, na limited mhm, yung pagmamahal niya. Kasi tayo meron tayong mga conditions, meron tayong mga criterias, pero si God mhm, wala yun. So, yun lang po talaga yung pinanghahawakan ko na kasi God wow. is love po, 'di ba? Yes, oo, yes, yes, exactly. And, love is the cornerstone of life, 'di ba? Yung buhay natin dito sa mundo. Opo, Ah, tsaka nung sorry, sige po. hindi, go ahead, Isaac, go Ah, ahead, go ahead. ah, ah, Kapag meron pong mga ganyan na yung mga kasi luckily hindi naman po talaga ako yung na-experience na iba na na-abuse or nabugbog, yung mga gano'n. Wala Mhm, naman po akong gano'ng experience luckily. Pero tuwing nandun ako sa uncomfortable situation na medyo may nangbabastos na alam mo yung mga pasimple, lagi ko mhm, lang iniisip na yung what would Jesus do? Parang sa hmm, sitwasyon na gano'n. Kaya siguro gano'n din po yung parang naging personal mantra ko na ko kasi sabi nga nila 'di ba, you can never be perfect or mhm, no one's a true follower of Jesus, eh. mm. Kasi to be a true follower of Jesus kailangan mo i-keep up lahat, talagang walang sins ganyan. Correct, mm. Forever, as long na mabubuhay ka magkakaroon ng sin. Pero yung process, yung journey mo po Mhm. para maging kagaya ni Jesus, yun yung nagma-matter sa kanila, nagma-matter kay God. Kaya yun na lang din po yung iniisip ko na parang always try to be a better version of yourself and help other people do the same. Wow, that's, so uplifting and inspiring, Isaac, ano? Dahil, Thank you po. we need icons, we need, people who will stand up and show the world that, well, this is how it is, and this is how we should be doing things like wherever we are in our status, no? At, I'm sure, Isaac, ikaw ay wala ka pang 40 siguro, yung mga ano ka pa lang, 29, 28, parang gano'n. You have a lot of things, going on for you. And this organization, the 16 members na alam ko dati nag-umpisa kayo 3, 4, eh, ngayon 16 na. So that's like 200, 300% increase na ng ano, ng iyong group. And also you keep on, yung information campaign na ano, na ginagawa niyo, and, you're trying to find a way to help also the community, the rainbow community in the Philippines. Siguro, through information sharing puwedeng-puwede niyong gawin 'yan kasi, ah, alam mo yung ano 'to, yung if someone will stand up 'no, yung parang ipakita niyo. So, maybe through Zoom or or whatever na ano sa Pilipinas na, "Oh, nagagawa namin 'to dito, you could also do it." And kasi kung medyo may issue pa yung pagdadala ng money
So, but information palagay ko is really something that yung ano nyo, maipapasa nyo eh. Tsaka alam ko, ikaw, Opo. pero hindi na natin pag-usapan yung politika, pero alam kong ano ka sa politika, natutuwa ako sa'yo eh. Nandun ka ba Ikaw sa din mga, ah. Ikaw rin na. nandun ka sa mga kakampings, di ba? Yung parang sa North Shore ba yun? Opo, trina-try once lang ako nakapunta kasi nung ibang events na nila, medyo busy na po ako. Pero, Ah, opo andun po ako. Andun din ako sa video na nag-i-invite yung ini-invite yung mga tao, ganyan. ayun, oo. Hindi tayo nag-abot dun eh, na ano. Kaya nga, sayang. But you as you were saying, yung Angat Buhay, you channel your resources, your efforts, no? Napaka importante ang information. At importante yung mga tao, yung mga icons na tatayo, no? Yung parang, di ba ano yung sabi ni Ate Lenny, siguradong may pag tumayo ka, siguradong may Susunod, tatabi sa'yo. ripple Oo. effect 'no, opo. Oo, may tatayo sa'yo. Because they will see what you're doing, no? Yung mga outreach na ginagawa niyo, and it is right, you know, naano ako dun sa Opo, so tina-try. etong yeah, that at least that's the best way really to try. So etong mga pride activities and events, hopefully kung wala ng lockdown, we will see more of the active participation of the Filipino rainbow community, Isaac? Opo, eto na nga, kasi yung napag-usapan po natin na na-mention niyo yung growing numbers, dati Mhm. parang na-meet niyo kami 4 or 6 ganyan ta's ngayon Mm. lumalaki. Parang di rin po kami ready pa na mag-sobrang laki kasi parang nawawala po yung ano, yung connection sa bawat isa kapag masyadong malaki. Ah, 'Pag sa mhm. grupo po 'di ba 'pag masyado ng malaki parang ang hirap na Correct. makapag-usap, Mm. makapag-bonding ganyan. Pero open po kami palagi, open po kami Mhm. palagi. And in terms po sa events naman, this year wala pa po kami napaplano pero baka po next year sa Mhm. Pride event ulit natin kasi weirdly dito sa'tin sa Auckland February yung ano natin, February, usually June 'di ba? Mm. Pero baka po ano next year, baka po meron ulit. Kaya Hmm. sasabihan po namin kayo sana makapunta Oh, po yeah, kayo. of course. Oh, kasi naalala ko many years ago yung si Harvey, kilala mo si Harvey, 'di ba? Hmm, Kasi si Harvey, si Laika, yung mga estudyante ko sa Miriam. So, nandun ako sa ano, sa Ponsonby. I think that was 2015 yata o ano. Kasi kinukunan ko. Tapos nagte-text kami. Sabi ni Harvey, "Sir, nandito ako." Sabi ko, "Saan?" "Nasa kabilang sa kabilang kalye." And then I saw yung bandila ng ano 'to, Jewish rainbow community, tapos may Asian, gano'n. Sabi ko kina Harvey, sana meron tayong ano, Filipino ano, community, sabi ko. Ako may Philippine flag ako, sabi kong gano'n. So, sasali ako, sabi ko, ako magdadala ng oh bandila. yun, sige. So, kasi it's ano, yung advocacy yan eh. So, it's not just that your personality is you are gay, or but it's it's inclusiveness eh, 'di ba? Yung parang ginagawa mo inclusive eh, yung Opo, sama-sama tayo eh. So hopefully mm. ano, maano natin yun kahit na konti lang tayo. Isaac, is your group is Auckland lang muna, no? Kasi as you're saying, mahirap 'pag masyadong malaki. So, sa Auckland lang naka-concentrate. Naka-base. Mhm, Meron pa rin po naka-base. tayo sa Philippines. Sa Philippines, oo. Hmm. But in Aotearoa, in New Zealand, may idea ka ba kung sa ibang ba, Wellington, Christchurch, there are Filipino rainbow community groups din? Wala pong mga formed talagang organized, Mhm. groups. Siguro mga ano lang friendship, magkakaibigan lang na tao na Oo. nasa Wellington ganyan, pero wala po talagang org na mga Filipinos na gano'n. Maganda nga po sana, pero kasi ang onti na nga ng Filipinos dito, ang onti na nga ng tao sa New Zealand more on na mas lalo pang na ano, na kumbaga na-minimize kasi onti na yung tao sa New Zealand tapos ang onti Mhm, pa ng queer people tapos mhm, Filipino. mhm. Oo nga 'no, Opo. o di kaya yung iba kasi napasama na dun sa mainstream rainbow community 'no, nandun. Opo, opo.
Oo, may mga kilala ako sa Christchurch at sa Wellington parang kasi nga dahil wala namang Filipino 'no, so nandun na sila or they'd Opo, rather be there than I don't know kung ano man reason ng opo. ano nila 'no. Hmm, Well, Isaac, this is the opportunity for you to address, 'di ba, may mga nanonood, nakikinig sa atin na medyo ano, yung nasa crossroads, medyo may confusion, may parang hindi alam kung anong gagawin, saan pupunta. What is your advice, Isaac? Unang-una po sa lahat, kung naguguluhan po kayo sa sarili niyo, kung di niyo naiintindihan kung bakit po kayo ganyan, ganito, sina-suggest ko po na mag-research po kayo. Internet, madali na lang po mag-research diyan kasi yun din po yung unang-una kong ginawa, eh, nung medyo nagugulan, nag-research po ako. Tapos para makahanap ako ng mga taong kagaya ko din or para maintindihan ko kung ano po ako, kung ano po yung gender identity ko. Tapos pag-research niyo po, sana pag nakita niyo 'tong video or during nagre-research kayo at makita niyo po yung organization namin, mag-reach out po kayo kasi mahirap po na wala pong kakatok sa bahay niyo para sabihan kayo, tatanungin kayo, interviewin kayo or Mhm, i-counseling kayo. Kailangan niyo po talagang mag-reach out kung mhm, talagang kailangan niyo po ng tulong kasi I think first step po is to ano, eh, 'no, acceptance na kailangan natin ng tulong. mhm, So, yun mag-reach out po kayo and andito po kami. So, kapag gusto niyo po, wala pa po yung website, eh, kasi nga nakuha yung domain natin, eh. mhm, Pero mhm. puwede niyo po akong i-search, puwede niyo po akong i-message on Facebook, Isaac Loyola po or at Rainbow Believer #1 sa Facebook and Instagram. Tapos Ayun. andito lang po ako, makikinig ako kung kailangan niyo po ng kausap. And, siguro in the long run, meron kayong parang speakers bureau 'no, yung parang, that would be you, you could start that as a, to you know, to be invited to parang mga gatherings ng mga kabataan 'no, yung mga, we have a growing youth population dito sa New Zealand and you know, ikaw galing ka sa biging kabataan, ako 'pag kabataan minsan 'di ba parang ano, hindi alam kung anong gagawin and I think Opo. yeah. Lalo lalo na yung mga kabataan na hindi lang yung nagba-battle sila sa sarili nila, pero yung mga battles nila sa family nila. Siyempre Mhm, bata pa sila, yung parang naguguluhan sila, eh, yung parang minsan iniisip nila dahil sa desisyon ng parents nila or dahil sa reaction ng parents nila, mhm, iniisip nila na hindi sila love, yung mga gano'n po na mhm, na kung tutuusin, mahal nila naman sila ng magulang nila pero nagulat lang or mhm, umaabot nga sa parang point na grievance, may naggi-grieve ganyan. Pero mhm. yun, kaya tama po kayo na sana dumating yung point na gano'n na makapag-invite tayo ng maraming tao na mga Filipinos din na para makinig sa SOGI 101 or Mhm. sa mga ganitong awareness talk. Yung SOGI 101, workshop na you were saying, Isaac, is, ano yan, mahaba ba yan? Is it like time bound or kasi I'm just thinking of, kailangan face to face ba yan or can you do it like, online also or paano? Puwede po Opo. online, opo puwede po online kasi ngayon parang lahat na ginagawa online. Mhm, Pero yung ginawa po namin, twice po namin siya ginawa, eh, face to face po. So mhm, siguro mga an hour, I'd say. So, hmm, mhm, um, yung base kasi medyo ano po, ang SOGI po kasi is sa spectrum, eh. So, mhm, marami siyang mga umbrella, marami siyang mga channeling, ganyan. Pero yung mm, basic niya po na ano lang, siguro kayang-kaya na po ng ano yun, yung mga an hour hmm. na talk. Tsaka one-on-one yun, Isaac, one-on-one na ano, you do it one-on-one yung SOGI. Op puwede pong ano, one-on-one or puwedeng group. Because Mm. I'm interested in knowing yung process kung paano na ano. I don't know Opo. if I am if I am allowed to. Puwede po, open po siya sa lahat. Open po siya sa lahat. Oo, minsan po ano, mag-organize po tayo ng ano, Sige, ng oo. hindi lang po siguro baka puwede po tayong makipag-collab sa ibang organizations na ano, Mhm.
Yeah, I'm thinking of, yeah, offline mag-usap tayo and Opo. knowing that halos magkapitbahay pala kami ni Isaac eh. Hindi lang namin babanggitin kung saan kami pero Baka stalk niyo malamang si ano eh, Direk Rene. malamang one of these days makikita niyo lang kami sa Instagram meron na kami nagpicture na kaming Nagkakape na. dalawa. Opo. Well, Isaac, maraming salamat sa oras na binigay mo dito sa ating Korero, no? I wish you all the best in everything that you're doing. And let's catch up soon, face to face talaga para mas marami Sige. tayong mapag-uusapan. Para Any makalabas final naman. para makalabas naman. Final message, Isaac, from you. Ayun lang guys. So speaking of conversion therapy, kung iniisip niyo na yung pinaparamdam sa inyo ng ibang tao na hindi kayo mahal ng Diyos, hindi yun totoo kasi mahal kayo ng Diyos. Kaya kung kailangan niyo lang ng kausap, message niyo lang ako, Isaac Loyola, or at Rainbow Believer #1. So yun lang. Much love and respect. Maraming salamat, Isaac. I like that much love and respect, no? Rainbow Believer #1. Yeah, Opo. yan ang sa Instagram yun, ano? Opo. Isaac. Mm. Opo. Mga kabarangay, mga kaibigan, maraming salamat po at pinayagan nyo kami ni Isaac pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa gabing ito. Kung meron po kayong mga agam-agam o meron po kayong nais na itanong, hanapin nyo lamang po si Isaac Loyola sa Facebook at sa Instagram at Rainbow Believer #1 at nang maibsan ang inyong agam-agam. Maraming salamat. Thank you. Take care. Good night and God bless.